What's up mga kamukha? Kamusta kayo? Ako nga pala si Jeff Media at kung bago ka pala sa channel ko, welcome ka dito. For today's video nga pala, i-reveal natin ang ginagamit natin sa ating motovlogging. So, marami kasing nagre-request sa akin na i-content ko daw yung aking motovlogging setup. So, mag-umpisa tayo sa pinaka main camera ko. Ito ang Insta360 Ace Pro 2. Tapos syempre, paano nga ba pumapasok yung boses ko dito sa video recording nito? So gumamit ako ng external mic. So ito ang Racing Boy mic na mabibili nyo sa memory.ph. Pero syempre, hindi mo naman to pwedeng isalpak ng direkta dun sa Ace Pro 2. Bumili ako ng Insta360 mic adapter. So ganito lang siya. Sasalpak mo siya dyan. Tapos sasalpak mo siya sa Insta360 Ace Pro 2. So fit naman siya dito. Ang disadvantage lang nito is hindi na siya waterproof. So pag nagmamotovlogging ka tapos umulan, kailangan mo siyang tanggalin. Kasi baka mag-corrupt yung mga video at saka pumangit yung quality ng video. So ito nga pala ang aking front cam setup. Ito na rin ang aking pinaka main camera sa aking pagmamotovlogging. Ayun mga kamukha, so next naman na i-reveal natin is yung camera 2 ko. So ito yung ginagamit ko sa mga front cam shot ko. So ito yung GoPro Hero 9. Yan, Hero 9. Actually, nung wala pa akong Insta360 Ace Pro to, ito yung main camera ko. Yan. So ngayon, ang ginagamit ko naman pang video is ang Insta360 Ace Pro 2. Tignan nyo kung gaano siya ka-wide. Ayan, may nagtatanong nga pala, may tatanong kung gaano katagal tumatagal ang mga battery ng camera ko. So dito sa GoPro, kaya lang nito mag-shoot ng nasa 25 minutes. Pero syempre, diskarte na lang yung gagawin natin. May nagtatanong kasi sa akin, di ba nag-Cordillera loop ako, sabi ko, paano ko daw napagkasya yung dalawang battery doon. So ganito lang yung diskarte ko mga kamukha. Meron kasi akong power bank. So power bank yung ginagamit ko. So sa 25 minutes, syempre hindi ko naman siya gagamitin ng straight na babad. So pag may gusto lang akong unang magandang tanawin or magandang lugar, so magre-record lang ako ng 1 to 2 minutes ng video. Ganun lang ako mag-record ng video. Bawat madadaan akong lugar, magre-record lang ako for 1 to 2 minutes na video lang. Para matipid ko rin yung battery ng aking GoPro. So ito, tumatagal ng 20 minutes to 25 minutes kada isang battery nito. Ano yung ginagamit ko sa mga aerial footage ko? So yun yung mga drone shots. So meron ako ditong drone. Ito pinili kong drone kasi sobrang handy niya lang. Ito lang siya, yung bag. Kasya sa compartment ng motor, kasya sa bag mo. Kahit saan mo dalahin, hindi hassle, di ba? Meron kasing mga drone na malalaki yung lalagyanan, isang backpack na yung laki, o di kaya attache case na kamaleta, naka hard case. So ito hindi mo na kailangan less hassle. So ito nga pala DJI Mini 4 Pro. So ito ang DJI Mini 4 Pro. Ayan. Siyempre mabibili mo siya sa DJI. Ito nga pala ang kumukuha ng mga aerial video ko. Ayan. Ito ang DJI Mini 4 Pro. Siyempre, meron na siyang package na siya. Meron na siyang 3 battery. So, may magtatanong gaano katagal lumilipad si DJI Mini 4 Pro. So, kaya niya lumipad ng 30 to 35 minutes kada isang battery. So, napakadaming shoot ng magagawa mo ron. Yan. Tapos, ang ginagamit kong controller para kay DJI is ang kanyang RC. Ito ang RC2. So hindi mo na kailangan magsalpak ng cellphone. Yung una kong drone kasi is kailangan mong salpakan ng cellphone para yung magiging view mo, screen view. Ito meron na siyang screen. So dito mo na makikita yung footage ng aerial. So ayan, ito ang RC2 ng DJI. Ayan. Bali yun mga kamukha, yun nga pala ang ating motovlogging setup. So kung bago ka pala sa channel ko, welcome. Ako nga pala si Jeff Media. Mag-iingat tayo palagi. Dito ko na lang din pala puputulin ang video na to. So kung nagugustuhan mo ang video ko, nag-i-enjoy ka, huwag mo naman kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel.
Jeff Media, ride safe, peace out, and see you on the next video.